salita, kahit ilang salita, patungo sa kultura at henerasyon. Ulitin ko po ulit, ibigay ko po kayo ng isang minuto o kapag-isip ng mga salita kapag nalilinig nyo ang salitang kultura at henerasyon. Okay? Kung meron po kayo mga tanong, pakitasan lang po ang inyong kamay at ang tawagin ko po.
Relate ko talaga sa acting text. So, sige, hawakan na lang po ni Sir Lara para hindi lang magkakan. Okay? Bibigay ko ako ng mga prompts sa inyo.
unang bullet na. Nakapaglalahat ng pagkakaiba-iba ng kultura ng iba't ibang henerasyon. Ayan, maraming salamat. Sa pangalawang bullet, sige Han, palitin natin ang iyong boss. Nakikipahangin sa pagpapahalaga sa pamana ng kultura ng iba't ibang henerasyon at Ang sa huli, sige Jasmine. ay sasagawa ang mga pamaraan ng paglalakap ng pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat henerasyon. Ano nga ba ang kultura at ang henerasyon? Ang kultura ay ang mga kasanayan, mga gawain, na mga tao o grupo sa isang lugar. At ano nga ba ang henerasyon? Ang henerasyon ay ang mga isang grupo ng tao o mga nilalang na ipinanganak sa isang panahon lamang. At ano ang pinagkaiba ng dalawang ito? May gusto bang sumagot? Sige, Karin. Bale po teachers sa pagkakaunawa ko po, yung henerasyon po ay tumutukoy sa tao, habang yung kultura po yung ginagawa ng mga tao. Ayun, magandang sagot, no? Maraming salamat. So, to simplify it all, ang pinagkaiba ng dalawa ay ang henerasyon ay tumutukoy sa iba't ibang mga tao na pinanganak sa iba't ibang mga oras at panahon. At sa pagbabago ng panahon, doon namubo o nagbabago din ang kultura na mayroon sa bawat henerasyon. Ano-ano nga ba ang limang henerasyon na dumaan na? Una ay ang baby boomers. Ang baby boomers o ang ating mga lolo at lola. Sila ay ang mga henerasyon na kung saan manatili silang tradisyonal. Sa mga pananamit, sa mga pamumuhay. May mga alam ba kayo na tradisyon na isinisagawa pa din ng mga nasa henerasyon na ito ng inyong mga lolo at lola? Iba naman? Sige, say, palitin natin ang iyong boses. Siguro po sa sarili ko po experience or sa nakikita ko sa lola ko, yung pinaka-tradisyon ko nakikita ko talaga sa kanya, may hindi ko siya garden. Kung baga, dahil ako sinasabi natin na pag-Gen Z, doon na sila tech-savvy, doon na sila sa mga technology. Yung lola ko po, hindi ko siya masyadong maalam sa mga digital or sa mga gadgets na yun. Kaya, ang nakita ko practice sa kanila, lagi ko physical, either lagi ko siya talakad-lakad, mag-garden ko siya, o ano naman yung mga physical, pero hindi usually digital kinabibisihan. Ayun. Maraming salamat, Faith. Sige, Justin. Base po sa sa experience, dahil nga po yung mga baby boomers ay sabi natin ang karamihan po sa kanila ay mga konservatibo o mga traditionalist, mga moralidad nila o yung mga values po nila. Isang halimbawa din po ng is yung pag-practice pa rin po ng pagpangit ng po at po sa mga nakakatanda. And kunwari kung may mga pagtitiban-tiban, may yung mga norms or yung mga nuances katulad na pag-feeling sila magtanong kung may girlfriend or may boyfriend ka na po. Ayun, maganda na. Maraming salamat, Justin. So, sa mga nabanggit na sagot kanina, ang madalas talaga na maririnig natin ay yung nakagawian nila magtanim, sa pananamit ng konserbatibo, at syempre sila rin yung nagtuturo sa atin na magbata ka, magpupo at upo ka sa mas nakakatanda sa'yo. Tama ba? At doon tayo dadalhin sa sinasabi ng ang mga matatanda madalas nakatuon sa kung ano yung gusto nilang gawin o sa kanilang trabaho at sa mga personal na ugnayan nila sa kanilang buhay. Pwede sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, o mga nakatrabaho. Ang sumunod na henerasyon ay ang Generation X o ang Gen X. Ang Gen X ay ang henerasyon na kung saan nakaranas sila ng transition na mula sa mga analog na kagamitan na patungo na sa mga digital na mga kagamitan. Nandiyan na yung mga, sino yung nakaabot dito ng mga cellphone na di-keypad? Yung Nokia 3210. Yung pwede mong i-hampas sa utas, magagamit mo pa. Ayan, isa siyang halimbawa ng analog na cellphone. At sila, ang henerasyon na ito, kaya nakaabot sa parehas na version ng mga cellphone na analog at digital.
balanse sa pagitan. Anong edad po yung Gen X? Ano po yung range ng masasabi natin na Gen X? Mostly ang mga edad na nasa generation na ito ay umabot na sila ng 40 to 55 years old. Ayun. And sila rin ang generasyon na pinapangagahan ng balanse ng buhay nila professionally at buhay nila sa personal. May katanungan pa ba? Okay. Sunod naman na henerasyon ay ang mga millennials. Dito na sa henerasyon na ito natatawag na sila ay digital-oriented. Dahil nakasanayan na nilang gamitin ang mga bagong teknolohiya na ginagamit natin hanggang sa kasalukuyan. Sila rin ay kilala bilang mga progresibo at nakatuon sa kanya-kanyang mga responsibilities. Next is ang Gen Z. Sa Gen Z, kung kanina sa millennials ay digital natives, kung kanina ay digital-oriented ang mga millennials, pagdating sa Gen Z, sila na ay digital natives na tinatawag. Bakit? Kasi hindi na nila naabutan yung mga lumang version ng mga teknolohiya at ang mga nakasanayan na nilang gamitin, pwede orasan o kung ano pa man yan, ito ay modernong teknolohiya na. At binibigyan halaga nila ang diversity at mga responsibilidad ng bawat isa sa lipunan. Ang panghuli ay ang Generation Alpha. Ito ang pinakabatang henerasyon na namumuhay sa kasalukuyan. Ang henerasyon na ito ay lumaki sa panahon na kung saan namamayagpag na ang AI at mga mas makabagong teknolohiya pa. Sila rin ay nakatuon sa kanya-kanyang mga digital experience. May nakakaalam ba kung ano ang digital experience? Ang digital experience ay kung ano yung nararanasan ng isang tao sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. May mga katanungan ba? Ay, sige po. Diyan. Ang teacher, question lang po, saan po nanggaling yung mga trend na yun? Ay, yung boomers, yung Generation Alpha, like, saan po ba ito sa America or sa Western na sing-sing po yung tao sa kanila? Yes, actually, base sa artikulo ni Casasa at McCrindle, ang mga terminong ginagamit para pangalasin ng bawat generasyon ay isang idea na nanggaling sa mga taga-Western. At inadapt lamang siya sa mga iba't ibang mga region at dito na papasok yung mga terms like yung mga millennial terms or yung mga bagong terminolohiya na naipasok na rin siya sa mga diksyonaryo ngayon. Ano po yung example ng digital experience? Yung isang magandang halimbawa ng digital experience ay ako, gumamit ako ng cellphone. And hindi naman tayo pare-parehas ng mga mararanasan pag gumamit ako ng isang teknolohiya. May isa na maaaring halimbawa si Say ay nahirapan sa paggamit ng cellphone, ngunit ako ay hindi. Dahil ako ay mas nakasanayan kong gumamit ng cellphone at si Say, maaaring nanggaling siya sa isang generasyon na hindi sanay gumamit ng isang modernong teknolohiya.
debate kung ano yung mas mabuting desisyon at kung saan ang mas mapapabuti. Mahalaga na mahalaga na matutunan natin tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon kasi isa ito sa daan patungo sa pagkakaunawaan ng iba't ibang henerasyon. Di ba nabanggit nyo kanina, tulad ng example ni Nika na kung saan ang mother niya ay okay lang naman suot siya ng mga medyo nagdilig ng mga damit at ang lola niya naman ay gusto ng konserbatibong damit. And dahil nagkakaroon siya ng dilema sa halimbawa na yun, ay nagkakaroon siya ng mga tanong sa isipan na sino nga ba kung dapat sundin. And gusto niya, ibig sabihin, may idea sa kanya na gusto niya sundin ang parehas na panig. And dahil nga sa mga katanungan na yun, ay papakita niya ang respeto sa parehas na henerasyon. And doon ay papakita na nauunawaan niya kung bakit gano'n ang kagustuhan ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Sunod natin gagawin ay magkakaroon tayo ng situational analysis. Hahatiin ang klase sa dalawang grupo. Justin, lipat ka dito. Pwede po ko yung upuan. Hindi, lipat na lang sa upuan. Ayan. Tapos, may ipapakita akong mga numero sa inyo. Mamimili kayo from 1, 2, 3, and 4. Sa mga numero na ito, may kaakibat silang mga sitwasyon at dapat ipakita ng inyong grupo sa pamamagitan ng pagsasadula sa loob ng 1 at 2 minuto kung paano nyo mariresolve ang mga issue kung may kahanasan kayong issue sa bawat henerasyon ay sa bawat sitwasyon. Naiintindihan ba? Yes, yes po. Andali siya. Ayan. Isang halimbawa ay ang magulang ay mahilig sa lumang kanta at tradisyonal na sayaw. Samantalang ang kabataan ay gusto ng modernong musika at TikTok dance. Nagkaroon ng pagtatalo kung alin ang dapat ipakita sa school program. Ano ang inyong pwedeng gawin? Isa itong halimbawa ng sitwasyon na dapat yung maipakita ng inyong grupo. Naiintindihan ba? Sino grupo ang gusto muna mamili? Sabi ko, Sige po. Anong pili po doon. Ako, sa 1, 2, 3, 4. Pili po. Sige, number 3. 4. Tira na. Sa inyo. 1 po. 1. Sir, sabi ko siya kami. Ay, I'm so sorry. Tulog. Teacher, patuwan mo po ng whiteboard. Mabubura po. Sige, number 3 tapos kayo. 1 This po. one. So, magkakaroon ng 30 segundo hanggang 1 minuto na pagtutulong sa bawat grupo at pag-usapan kung ano ang gagawin. Mamaya na lang po, teacher. 6 na. Sorry. For group, sa dinamika is number 3. Pakibasa. Ang matatalas sanay sa tahimik at magalang na pakikipag-usap. Samantalang ang kabataan ay mas rampas at stressing sa social media. Sige. Mag-practice na kayo.
So, anong number niya is number 1?